Monitoring ng mga VAT-exempted medicines at iba pa ang programa para maibahagi ang quality healthcare sa bansa ating tatalakayin kasama si Atty. Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Atty. magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Yusek Aboy and Sir Joshua. Thank you for inviting FDA po sa inyong palatuntunan. Okay. Well, attorney, sa kasalukuyan po, paano po minomonitor ng FDA ang mga gamot na sakop ng VAT exemption para matiyak, masiguro na naipapasa ang mas mababang presyo o naipapasa ang mas mababang presyo sa mga mamimili, sa mga consumer? Yes po. Tayo po bilang sa direktiba din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay nagkakaroon ng whole of government approach kasama po ang mga partnered agencies katulad po syempre ng aming mother agency, ang Department of Health, ganoon din po ang BIR, para po kami ay mag-conduct ng joint inspection and monitoring para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganoon din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes, and of course kasama po yung mga sakit sa TB, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina. So, attorney, ano po yung mga pangunahing hakbang ho ng FDA upang makasiguro na sumusunod ho itong lahat ng mga drug manufacturers, distributors at butika sa pagpapatupad ho ng VAT exemption sa gamot? Yes. So, bukod po sa tayo ay nakikipag-tie up sa mga partnered agencies natin, tayo po ay nagkakaroon ng masusing evaluation. Unang-una po, yung mga gamot. Tayo po sa Food and Drug Administration ay patuloy na nagve-verify at dinadagdagan natin yung listahan ng mga VAT-exempt medicines. Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy din po ang ating coordination, kasama din po ang ating mga law enforcement units para po matiyak natin na ito ay abot kaya, patuloy ang ating monitoring. Meron din tayong post-market surveillance na ginagawa sa tulong din po ng ating mga regional field offices. Okay. Attorney, sa mga surveillance na ginawa po ninyo, may mga natukoy na po ba kayo mga establishmento o kumpanya na hindi sumusunod sa tamang presyo, labeling ng VAT-exempt medicines, at ano po yung mga naging action nyo dito? Yes. For our initial pilot test po that we conducted last week, wala pa po tayo nakitang major violation dito sa pagpapatupad po ng VAT exemption. Pero syempre, kailangan tiyakin din natin na hindi lamang po yung VAT exempt ang tinitingnan ng Food and Drug Administration. Kabilang din po dito, sinisigurado natin na ang mga gamot ay rehistrado sa FDA. Ganon din po ang mga establishmento ay may kaukulang license to operate. So, kasama po yan sa mga tinitingnan natin. Well, attorney, paano ho nakikipag-ugnayan ng FDA sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno para naman ho for consumer protection pagdating sa abot kayang gamot? Yes. So, ang DOH po, sila po ang ating health policy, Yep. So, sila po ang gumagawa nito. Ang BIR naman po, syempre, sila din ang nagpapatupad ng mga related sa mga tax. At kami naman po sa Food and Drug Administration, tayo po ang nag-regulate, tayo po ang nag-i-inspect through our clusters. Meron po tayong North Luzon cluster, we have the South Luzon cluster, we also have the Mindanao, East and West, at ang ating Visayas cluster. So tayo po ay umiikot nationwide para po matiyak natin na hindi lamang po itong mga VAT exempt, kundi ang registration, para ma-ensure natin ang safety, efficacy at quality po ng mga gamot sa merkado. Okay. Attorney, may mga kumakalat sa online, sa social media, na even yung mga kilalang brand ng gamot na mga paracetamol o mga pain relievers, yung mga peking lumalabas. Pakipaliwanag po, ano po ba yung kaakibat na panganib na maaaring kaharapin ng publiko kung sakaling sila ay makabili ng mga hindi rehistradong mga gamot? Yes. So yung po mga hindi rehistradong gamot, tayo po ay nagpa-flag din ng mga public advisories through our website. Meron din po tayong Facebook page para po mai-announce natin sa publiko kung tayo man ay may nakitang counterfeit o yung mga pinepekeng gamot. Napakadelikado po dito sa kalusugan natin kasi ito ay maaaring magkaroon ng mga allergic reactions. And worse is kapag ito ay hindi tumalab, ina-expect natin na tayo ay gagaling, and worst po, maaaring mag-cause ng death kapag very serious talaga yung mga cases po ng mga pinepekeng gamot. Tayo po ay pinag-igting natin ang ating po enforcement unit sa pangunguna po yan ng ating Director General, si Attorney Paulo Esteston, para po
combat natin itong mga problema natin sa counterfeit medicine. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs. No? Recently po, nagkaroon tayo ng operations, no? Kumbaga, nasamsam natin itong mga dumating na false declaration nila na sinasabi nila mga pet cages daw, pero dumating ay mga peking gamot. So, na-combat natin ito sa ating intensified enforcement efforts po. Well, Attorney, ano naman po yung ginagawa ng FDA upang maiwasan tong hoarding, overpricing, o kakulangan ng supply ng mga VAT-exempt na medicines para sa merkado natin? Yeah, so Yusek, we at the Food and Drug Administration, of course, first, again, yung pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, no, patungo dito. Siyempre po, sinisigurado din natin na through our inspection ay walang nag-hoard. At kung meron man po kaming mabalitaan na nag-hoard, no, tayo naman po ay mabilis na umaaksyon. And para din po sa kaalaman ng ating publiko, tayo po ay merong isumbong button sa ating website. So maaari nyo lamang po i-click kung meron kayong kahinahinalang unregistered na mga produkto, mga peking produkto at establishmento. Ganon din po kung meron po kayong gustong i-report sa amin na hindi sumusunod dito sa VAT-exempt na medicine na mga establishment gaya ng mga drugstores. Okay. Well, just to give more gravity po dito sa ginagawa yung surveillance, pag-monitor, Attorney, sa pananaw po ng FDA, gaano po ba kalaki ang naging epekto ng VAT exemption sa accessibility at affordability ng maintenance medicines para po sa mga Pilipino, particular sa mga senior citizens? Yan. Isa sa direktiba ng ating Director General ay ang access po, no, para sa bawat Pilipino at sa mga kababayan natin dito sa mga gamot. Makikita po natin na napakalaking tulong ng 12% VAT exemption. At syempre po sa mga nagtatanong, common na natatanong sa akin, Sir Joshua and Yusek Abot, na tinatanong nila, kapag po ba may 12% VAT, covered pa rin po ba yung additional 20% para sa mga senior citizens at ganun din po sa mga PWD? So, ang sagot po dyan is yes, no? So, kapag ikaw ay senior citizen at persons with disabilities at ikaw ay bibili ng gamot na covered nitong VAT-exempt medicine, ito po ay on top of the 12% VAT exemption. So, makakakuha po kayo ng karagdagang 20% na diskwento. Malaki-laki yun. Kaya malaki talaga ang malaking bagay impact, yun. syempre. At saka, ito pong mga gamot kasi na covered ng VAT exempt, ito po ay usually maintenance medicines or yung mga lifetime na nagamutan. Na hindi binibili ng tingi-tingi, binibili to for monthly consumption. 30 di ba? days. Tama. At syempre, papaalalahanan ko na rin po ang ating mga taga-subaybay na syempre, ang mga gamot na ito kailangan ng prescription at hindi binibili online. Yun. So, dahil sako po ko niyan, may mga maintenance medicine ko. Thank you, DG Pao. Pero, going naman sa pabalik tayo sa usapan natin, ano naman ho ang paalala ng FDA sa publiko upang makasiguro na lihitimo, ligtas at tamang VAT-exempt medicines ang kanilang nabibili? Para sa akin, anong kailangan kong malaman, Attorney? Unang-una, kailangan mong malaman, Yusek, is dapat ang nagpe-prescribe ng mga gamot na iinumin mo for your maintenance medicine, kailangan doktor. Okay? So, hindi tayo dapat nagsa-self-medicate. Pangalawa po, kung kayo po ay duda sa mga gamot na inyong binibili, pwede po niyong i-verify yan sa ating pong FDA verification portal na nasa ating pong website or i-type niyo lamang po verification.fda.gov.ph para po tayo ay makasigurado, no, o ito bang brand na ito bang generic name na ito ay rehistrado sa FDA. Makikita rin po natin dito sa verification portal kung may kaakibat na advisory, meaning may nakasamsam ba tayong peke, nag-advise na tayo sa publiko. Pangalawa, hindi po natin binibili ang prescription medicine online kasi 'di ba, pag bumili tayo ng gamot, kailangan pinapakita natin yung prescription sa ating mga pharmacists or mga pharmacy assistants. Kaya po hindi ito dapat binibili online. So meron tayong mga establishments na nag-o-offer ng mga online medicine or mga online ordering. Pero dapat po sila ay may physical store. So red flag ito, Yusek and Sir Joshua. Kapag po nakakita tayo ng mga order na wala naman silang physical store. So dapat may physical store. At saka importante, Yusek, kailangan makikita mo yung tamang labeling, expiration date, distributor, tamang labeling, may mga precautionary labels ba sila na sinasabi na prone ito sa ganito, ito ay dapat hindi tinitig sa ganito, Side at effects. yung mga temperature. So, tinitingnan natin lahat yan.
Gusto ko yung ginagawa ni Attorney Kay na nakatutok sa akin dahil alam mo sino yung matanda at saka nagme-maintenance na, no? Attorney, may tanong lang ako. Halimbawa, yung sa sinasabi natin na sa prescription at saka yung mga certain gamot lang ang naka-VAT exempt. Ang tanong ko, pag ang piniprescribe ba sa akin, hindi doon sa VAT exempt, pero may mga generic brand siya na VAT exempt, pwede ko ba sabihin sa doktor ko na ito na lang ang i-prescribe mo sa akin or ito yung gusto ko na kailangan VAT exempt? Yes, actually, kung gusto niyo po na pumasok siya doon sa VAT exempt, pwede niyo po i-check ang ating verification Yun. portal. Nandiyan dyan yan. As of the moment, we have 2,313 in our verification portal. So, syempre, para makasigurado tayo na tama yung ipe-prescribe sa atin at covered nitong 12% VAT exemption, i-check po natin ang ating verification portal para din syempre tama ang ma-prescribe sa atin na pareho lang ba nung iniinom ni Yusek? Yes, okay. Well, attorney, paano naman po hinahandle o pinangangasiwa ng FDA yung mga reklamo mula sa mga consumers? Kaugnay nga po ng maling presyo o yung kawalan ng VAT exemption sa mga gamot, saan po sila maaari mag-report? Yes po. Ngayon po, in-enhance na po natin ang ating sumbong hotlines, no? So, una-una po, meron tayo syempre yung Food and Drug Action Center pa rin na inyong po pwedeng tawagan. At ngayon po sa amin pong website, meron na po tayong isumbong button. So, all you have to do is to click on that button. Nasa bandang ilalim po yan. At ang ating pong website, in-enhance din po yan ni DJ Paolo, no? So, ginawa na po natin siyang mobile-friendly and easy to use na rin siya. Kaya po makikita nyo na yan, yung ating isumbong, type all the details, and kung mas maganda po sana kung yung pictures ng mga product na inyo pong nire-report, ganun din po yung mga establishmento, location, mas maganda syempre kung full details para syempre mas mapabilis po ang ating aksyon. Well, Attorney, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong kagaya ko na umaasa sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan para gawing mas abot kaya ang mga gamot sa bansa. Yes po. So kami po sa Food and Drug Administration ay patuloy po na ginagawa ang ating tungkulin para masigurado na unang-una abot kaya po ang mga gamot sa publiko. Ito din po ay sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan under the whole of government approach sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po matiyak na ito ay abot kaya. Ganun din po para ma-combat natin yung mga gamot or yung mga problema natin sa mga pekeng gamot. Maaari lamang po kayong pumunta sa ating pong website para po ma-check kung inyo pong gamot na iniinom at mga binibilhang establishmento ay mayroong kaukulang permit at may registration mula po sa Food and Drug Administration. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ho ng Food and Drugs Administration. Give our regards to DG Pao. Of course, Thank you, Attorney. kakarating po. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya para mapagbigay alam natin na on top of the 20% ay meron pa ring 12% Yun, mahalaga VAT doon. exempt. Yes. Thank you, attorney.